Hello po. Good day sa lahat. Magandang laban ito. Laban ng isang vlogger versus isang senator. Ang tinutukoy natin itong si vlogger na si Toto Kosing at ang senator ay si Senator Lito Lapid. Okay, so maganda palang panitong si Toto Kosing, yung kanyang capability sa analysis ko, no? So imagine siya ay lawyer at the same time engineer. Bagamat yung kanyang license sa pagka-lawyer ay binawi ng Supreme Court because of some cases, ano? Okay. So, siyempre, ito naman si talagang sikat na aktor yan. Pagkatapos senator. In fact, kung minsan parang tinatawag siyang Leon Guerrero kasi yan yata yung isa sa mga naging sikat na pelikula niya. Siguro nakakabayo yan, ano? Leon Guerrero. Ngayon, ano yung ugat ng awayan ng dalawa? So, ito. Si Toto Kosing ay may vlog na sinasabi na si Senator Lito Lapid ay involved sa pogo sa Pampanga. Involved siya sa Bamban at saka yung sa Porac. Okay. So, yan ang kanyang involvement. Ngayon, during Senate hearing, sinabi ni Senator Lito Lapid na siya ay sinisiraan ng isang vlogger. Bagamat hindi nasabi yung pangalan noong vlogger na yon. Sinasabi raw na involved siya sa Pogos. Ngunit sinabi ni Senator na wala siyang kinalaman sa activities na yan, ano? I-deny niya yung kanyang involvement. In fact, sabi niya, kung mapapatunayan na siya ay involved sa Pogos o whatever illegal activities, magre-resign siya as senator. Okay. Ngayon, so yun ang kanyang sinabi. Pagkatapos sinabi pa na itong vlogger pala na ito may mga kaso, may arrest warrant. So sinabi niya sa NBI na dapat siya ay hulihin o they have to do something sa taong ito. Okay? Ngayon, ito yung counter naman ni Engineer Toto Kosing. Sabi niya, mayroon akong ebidensya. Mayroon akong mga proof. In fact, yung tax deed kung saan tax deed ng lupa kung saan nakalagay yung mga Pogo hub sa Porac o baka nagkamali ako, but din na yan ang natatandaan ko, Porac ay nakapangalan sa kanya. So 10 hectares, no? Pagkatapos, tingin ko medyo magulo din yung lupa na supposed to be. Yan ay napunta sa mga agrarian reform beneficiaries.
Ngunit big question, bakit nakapangalan dito kay Senator Lito Lapid? So, hindi natin alam kung talagang let's say totoo yung tax date, pero sa analysis ko, malamang totoo yan kasi imagine si Engineer Toto Kosing ay isang lawyer. So siguro hindi siya basta-basta maniwala sa whatever document na baka galing yan sa baka fake and so on, Okay, so yan. Ngayon, kung mapatunayan na si Lito Lapid ay indeed siya ang may-ari noong siya ay involved doon sa Pugos dahil siyempre mayroon siya ang may-ari noong lupa. Tingnan natin kung magre-resign siya, Malaking exciting na mangyayari yan kung sakali. So, magandang abangan ito, Okay. Yung na yan. At saka, ang masasabi rin natin, kasi marami na talagang mga bagay-bagay na uncover. Sana, i-intensify yung investigation sa lahat ng mga posible na involved sa Pugos dito sa Pilipinas. Okay, so abangan natin ang mangyayari. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.